Isang mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero. Nandito naman po tayo, panibagong araw, panibagong vlog. So meron po tayong content ngayon tungkol po sa ubas. Na kami. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin yung notification bell para kapag meron tayo mga bagong video na katulad nito about farming, agri-farming ay kayo po yung unang makakapanood. Ngayon nandito nga tayo kay Sir John Ray, tama sir? John Ray. John. Ayan si Sir John. Okay, nandito kami sa kanyang munting farm. Actually, ito yung yung mga ubas ang ating pong ipi-features ngayon. Kaya lang mukhang, sir, nakapag-ani na ba kayo? Opo, tapos na po kami mag-akane. Ah. Nung 30 po, kasi 31, pang New Year, na-invite nga po namin si Kunsihal Kevin Cantos. Aha. Matagal lang nangungulit sa amin, ay yung asawa niya, si Ma'am Gilay, ay napagbigyan. Pagkagaling namin Batangas, sinat ng misis ko, okay raw pwede raw sa picking. Ayun. Or ang ano po sana namin ay for personal lang po ang ano namin. Ayan. Hindi kami nagpapasok ng iba. Kasi po ay hindi pa nga tapos yung plano namin para doon sa taniman. Jadi sa apat na block, isa pa lang yung nagagana. Bali ilang square meter yung mo sir, yung tanim mo ngayon? Ang ano po namin is 40 by 40 lang yun. Pero 400 ang laman. 40 by 40, 400 ang laman. 40 by 40 square meter. Tapos ang laman niya sa loob is 400. Ayun. So, ang plano ninyo ay wala, hindi pa talaga bubuksan sa public? Hindi po talaga. Kung sana yung sumingaw lang po talaga natin. Pero, mga ilang taon na po kayong nakapagtanim, sir? Nung nag-start po kami is 2020. 2020, I did 3 years. Ano po, bali, start kaming aral. Aral. Hindi pa po, kung saan hindi pa kinakarera. Trial and error talaga siya lang. 2020 dahil pandemic nga, walang magawa. Opo. Yun ang starting namin. Ayun. May nag-offer sa akin ng cutting, si Ma'am Donalyn Privado. Taga saan po yun? Taga Davao po. At sa Davao Sa siya? Davao po at Cagayan de Oro malapad na farm ng grapes Mindanao. Ayun. So, ang katunayan, sir, bali, nandito nga kami ngayon para sana, siyempre, ikaw may experience ka na sa tawag dito, sa pag-uubas, at siyempre, yung, kung meron tayong mga aspiring na magsasaka na gustong magtanim ng ubas, katulad ko rin po, talagang na-inspire ako na sabi ko, gusto kong magtanim ng ubas. Kasi una-una sa amin ding bakuran, meron ding space doon na, yun yung plano ko. Kaya nag-umpisa nga po ako doon sa 30 cutting. So since nandito po kami, para po talaga sa inyo itong itatanong namin. Ayan, sir, sa ba, pwede niyo po ba kami bigyan ng konting idea? Ano ba yung dito sa area natin, ano ba yung magandang base sa experience mo, magandang variety? Bali ilang variety po yung tanim nyo ngayon? Nasa 37 variety po. Marami na rin? Collection po yun. Kasi nung nag-start kami, hindi naman talaga alam kung anong magandang variety para sa atin. Ang unang namin is white malaga, yung wine grapes. Yung ginagawang wine. Maasim daw yun, maasim. Pero hindi naman po, maasim po siya pag hilaw, pero pag nahinog na, paboritong pulutan ng mga dagdag tama. Yun po, yun ang starting namin. Na medyo malilit ang bunga. Sarap naman siya, matamis. Medyo maliit ang bunga. Tinitingnan ko sa palengke, malayo ang difference. Sabi ko kahit i-market namin ito, ay talo kami. Ang ginawa ko, first harvest namin, nag-post ako sa GC, sa page. Sa account lang ni Mrs. Mga 40 kilos. Dami. Saglit lang. Nanginan, mamaya-maya nagbalik pa yung namili. Mura naman binta namin 150. Talaga. Mamaya-maya nandiyan ulit yung nagbilihan at magbilihan ulit. Ubus na.
Doon po sa 40 kilos, mga ilang puno po ang na-harvestan ninyo? Ano lang yon, unang pabunga lang namin kasi yon, kasi sa unang bunga kaunti talaga yan. Aha, aha. Mga 70 yon puno. Mm-mm. Yun siguro ang bunga kaunti lang, mga half kilo ang isang puno. Pero pag sabi ng mga ano naman namin, mga 5 years kasi ang kalakasan ng bunga Ng yan. bunga niya 15 kilos kaya niyang i-produce sa isang sa puno. isang puno. So, bali ilang picking na po kayo ngayon? Mula nung Yung nagsimula kayo mag-pick, nag-harvest? Sa personal po namin, ngayon lang po kami nagpapasok ng picking. Pero sa personal namin, nakailang pamitas na kami. Ay, talaga lang? Oo. Mm-mm. So, sir, ang ano ko sana, ano po yung ano sa tingin ninyo, base doon sa iyong 37 na variety? 37 variety. Alin po yung mas maganda o angkop sa klima natin dito yung variety na maire-recommenda mo? Ang ano po namin kasi dito, sa 37 variety namin, ang pinakamagandang nag-produce ng bunga, yung White Malaga. Yung White sabi kong Malaga. maliit, yung wine grapes. Oo. Tapos yung aming Julian variety. Mm-mm. Yung dito naman sa bahay, hindi doon sa bundok, dito sa bahay, Oo. Prayo Brasini. May mga picture po kami niyan. Ito pong ano mo na to, ito yung Prayo Brasini. Prayo po Brasini yan. to. Opo. Tapos ito, Julian po. ito yung Julian. Julian original at saka Joy Seedless. Tatlong variety po yan. 6 na puno. 6 na puno, 3 variety. 6 na puno po yan. Mm-mm. Yung unang doon, 2 variety. Yan po ang Mm-mm. inapag-eksperimentuhan ko. Sa ngayon. Experimentation. Sa ngayon. Opo. Oo. Diyan ako nag-aral mag-seedless. Talaga lang. Diyan ako apply ng mga ginagamit ko doon. Kasi pag doon naman ako mag-apply, medyo malayo. Kaya mas malapit. Kasi pag para madali mo siya. oras dapat Nakikita mo kung ano yung Tapos nagtatrabaho po ako. Mm-mm. Di umaga hapon ang monitoring ko lang. Ay pag doon pa ako umuwi, talagang malayo. Pagod na sa trabaho. Mga ilang kilometro mula rito yung farm niyo po? Sa Kambayang po. Kambayang, bali, hindi ko ma-estimate eh. Malapit sa boundary. Dito po sa, papasok po ng Kabugaw. Diyan po. Nandyan yung farm Sa niyo. Kambayang, diyan mismo sa kantuhan. Ah. Paakyat doon sa unahan ng kampo ng mga sundalo. Ayun, medyo distansya nga kayo. Sa variety po, sa mga baguhan na gusto magtanim, ang gagawin nila is collection. Kasi po hindi ko ma-sure na sa area, yung area ninyo pagtataniman at area ko ay parehas. Parehas, oo, tama yun. Iba po ang uri ng lupa. Iba ang ng humidity. Ayun, Pwedeng malamig, may Ang ano po natin is doon is collection, kagaya ko. Yan. Tapos talagang trial and error talaga pag-aaralan. Mayroon naman pong group kami sa nasa 40,000 na yata kami na grapes grower dito sa buong Pilipinas. Philippine Grapes Growers Group. Parang nakaano yata ako doon. Parang nag-join yata ako doon. Philippines Groups Enthusiast, sila Sir Jeff Conicon. Yan. Bali sir, umpisa muna tayo doon sa sa land preparation. Paano kayo nagpe-prepare ng lupa para pagtamnan ng ng grapes? Sa distance muna, Yung sa distance po is 1.5 meters. 1.5. 1.5 by 1.5 by 1.5. Sa iba, pag malapad yung area nila is 2 meters ang distance. Sa tingin niyo po, meron siyang may advantage siya kung lalawakan mo or ang po kasi namin kaya medyo ako maliit ang space ko kaya 1.5. Pero karaniwan nakikita ko lalo sa Ilocos, nakikita ko 1.5 lang naman talaga yung nila Ang inano nila yung abutan ng sa taas. Pero sa 2 meters yan yung gamit ng iba sa farm. Ayun. Malapad. 2 meters. Tapos yung sa preparation sa lupa, ikwento ko na lang. Kung okay lang po sa inyo, po? Para naman sa katulad naming baguhan, tapos siyempre may mga aspiring tayo diyan na gustong mag ganitong tawag dito tanim. So kasi ako po talagang talagang napaibig ako sa sa ngayon. And then at the same time nga ay vlogger ako ng di sabi ko pagkakataon na.
So kung okay lang po sa inyo na ma-share po Yung- wag naman siguro yung Wala. lahat, pero at least. Marami nga pong pag-aralan kayo, hindi po naman kasi yung experience ko, iba naman yung Oo, sa bawat Oo. area, oo, Kasi bawat po lupa. meron talaga ring nag-aral rin halos 3 years rin ako Mm, nag-aaral. mm, mm, Iba yung mm. experience ko may mga experience ako na wala sa iba. Well, oo. Sa paghukay po, ang turo sa akin dati is 12 by 12 Bro, 1 feet. cube. Oo. 12 by 12 po, yung feet. Oo, oo. Ay, yung inches. Inches, oo. 12 ang lapad, ang laki, at ang lalim. Pati ilalim niya. So, Pero the best po kung sa experience ko, mas malapad, mas mainam yung hukay mo. mhm. Kasi imimix mo na doon yung gagamitin mong lupa eh. Kumbaga parang ibabasal mo na siya. Opo. Lupa, tapos mga pataba na organic. Ito magamit ko minsan ako doon pa lang inimix ko na yung rice hull, yung carbonated. Kasi So, yun yung binabasal nyo na. Nag-hold siya ng tubig, tapos gumagamit din ako minsan ng manure. Ayun. So, sa preparasyon, unang-una, ang hukay, 12 by 12 by 12. Height, ganon. Basta kwadrado, na siya, hanggang lalim. Tapos, ang ginagawa nyo po, meron kayong basal na, sa synthetic, nagbabasal na rin kayo, wala na. Sa umpisa. Sa hindi po. Hindi Puro po organic na lang talaga yung nyo. Mura pa yung ugat ng halaman, pwedeng makapikto yun eh. Okay. Sa first hanggang second month, halos hindi muna ako nag-apply yan eh. Kasi mas maganda, organic muna. Puro organic po ang nyo. Lalo't ang nyo nga dati ay more on personal na gamit. Oo. Tapos sir, sa cutting, mapunta tayo sa cutting. Paano po ba, bago tayo pumunta doon sa bagin, paano nyo po ba, meron kasing iba na na mga napapanood ko na medyo parang ang iba nahihirapan, magpatubo. Paano ba sikreto? O paano nyo ba, Nagtatubo talaga. Hindi ako nagpapatubo ng cuttings. Hindi kasi ako makapatubo. Hindi rin. Ang nagpapatubo sa amin ay yung si Mrs. Kaya sabi nila green thumb. May mga tao tayo na alam natin na green thumb talaga eh. Magaling sa halaman. Kung kayong i-hire yung tao na yon, siya patusukin nyo. So meron talagang ganong Meron talaga. Meron talaga. Kagaya ni Mrs. Nagtanim akong red na cardinal. 200. Parang nabuhay yun ay 3 lang yata. Parang nasa 1% lang tumubo. Si Mrs. ang pinatuso ko. Hindi ko rin kasi unang experience eh. Hindi ko alam baka may problema sa cutting. So, dahil baguhan nga ako. Si Mrs. halos nasa naga 90% yun ang buhay niya. Ayun. Kahit yung sa mga bagong namin, mag-cut siya. Pagkakat kami itatanim, siya ang pinapatanim ko talaga. Medyo mainit kasi ang kamay ko. Ayun. Mayroon lang po kaming mga chemical na ginagamit na magandang pampaugat. Yun po ay sikreto na lang na. Kasi po ay kami... Ayaw talaga i-share Okay, sige. Kasi po yun ay pwede kang pero nabibili yun sa pwedeng mabili sa... Na-mix na po namin yun. Kayo yung... Binibili namin tapos minimix namin. Inimix nyo lang? Makabil ka po ng ganong pampaugat kung bibili ka sa amin ng cutting. Sa inyo? Ginagamit po namin yun sa mga namin sa mga bumibili sa amin. Ayun, tinuturo nyo. Sige, makukuha natin yan kasi baka bibili tayo kay sir. Bulungan na lang, sir. Baga po, rare variety. Rare variety po kasi yun. So, pagkatapos pong, halimbawa, mga ilang araw nyo po na, halimbawa, pagkakating, sige, sabihin natin na hindi nga kayo nakakapagpatubo. Pero base po sa, sa experience nyo, pagkakating, ilang araw po siya bago nagkakaroon ng ugat? Ang po kasi, 14 to 21 days. Very sensitive yan. Kahit hangin, hindi dapat na hanginan yan. Kasi doon siya nag-ano ng ugat. From 14 to 21 days. Pag 21 days, sasabay na yung, kumisan nag-una yung sprout niya, yung tapos wala pang ugat yun. Pero ang niyan, sa observation namin, kasi may mga style kami ng pagpapaugat eh. Nagagamit kami ng Calius method. Yung Calius method. Kinakalius muna namin at saka yung regular na pagtusok. Yun. So, 20 days,
14 to 21 days po. 14 to 21 Very days. sensitive Pero yan. hindi pa 'yun pang Hindi pa po. nagpapatubo, nagde-develop pa lang siya ng ugat. Opo. May ugat na po, nag-uumpisa na po yung ugat niya. Mm. Hanggang 21. 28 days, medyo okay na yan. Pwede nang paarawan. Matured na siya. Kumbaga, hindi pa rin. Hindi pa rin na po. Ah. Hanggang 1.5 months. Pag 1.5 months. Na ganun yung ano niya, ganun yung status niya. Pag diretso siya. Tapos sa pag tubig po, medyo sensitive rin. din sa umpisa. Sa umpisa kasi dapat ang tubig niya ay hindi masyadong moisture lang, yung moisture lang siya. Hindi masyadong dilig talaga. Sa kalyos po, hindi kayo gumagamit ng papel na lang, na ibabalot? Gumagamit po kami. Yun lang din ang Okay, so 21 to 28 days. And then pagkatapos po noon, ano pong itutusok na sa sa tawag dito do sa plastic. Opo. Ay po 'yon. Pag kinalyos nyo, hindi dapat itusok 'yon, tayo lagay nun kasi may ugat na 'yon. Sa 21 days. May ugat, ayaw tayong lagay mo ng buhangin nun. Ang lang po, ang pag-develop niyan is 14 to 21 days. Kahit tinusok mo sa buhangin, kahit kinalyos mo, dapat ay hindi masyamano sa ganung days. Oo. And then, halimbawa, nandoon na, nakatusok na siya, na kumbaga maghihintay ka ng maturity noon. Mula po doon mga ilang days naman bago siya pwede i-transplant. Basta hanggang 1.5 months po, dapat yun yung pag-transplant mo. 1.5 months pataas. Kahit mag 2 months, pag kita mo yung seedlings mo, hindi naman masyadong hindi pa masyadong stable, add ka lang ng panibagong araw. Basta 1.5 months, pag maganda ang pagkasibol. Pero pag hindi, add ka ng araw, mga 2 months. So, ikaw na po yung mag-a-adjust. Siya na yung mag-a-adjust. Basta po pagdating ng 30 days, pwede mo na paarawan yung sa umaga, wag naman yung yung unti-unti. Yung unti-unti kasi para lalong tumiba yung ugat niya. Ayun. And then, so pagkatapos po nun, sir, pagka halimbawa na i-transplant na talaga doon sa taniman, kailangan ba sabayan agad ng fertilizer o paano bang organic po? Organic ang sa inyo. Organic. Kasi pag pinirtilizer mo, posibilidad po na mamatay. Depende lang po kung ang seedlings nyo ay yan kagaya niya, yung transplant ko. Ito, pambinta ko sana ito eh. Ito, transplant ko ito. Parang 5 months na. 5 months na. Kinain na kasi ng kambing. Ayun. Galing ito sa grafting. Yan. Clean up ko siya sa cutting, sa cuttings. Tapos nakalagay lang sa balde. Yan na siya. Kung ganyan ang seedlings na mabili nyo, swerte kayo. Kasi kahit anong gawin, hindi yan mamamatay. Buhay na siya. Buhay na po yan. Ito naman pang style ko. 4,000 ang isa niyan. Isang cutting lang na ganyan na napabuhay na? Isang seedlings po. Isang seedlings lang? Ano yan? May dahon na? May dahon na po yan. Jack Salute. Jack Salute po yan. Jack Salute. Ito naman Julian. Ito sir, parang patay. Patay na ba to? Kinat ko lang po yan. Kinain kasi ng kambing. Kinat kong panibago kasi may rabies yung kambing eh. Oo. Kinat kong panibago, tapos inano ko. Ito naman po yung style ko. Dito ako medyo expert. Budding. Kakabit ko lang ngayong pagdating nyo. Yan. Hindi nyo naabot eh. Sayang, nakita sana natin. Yan. So bali sir, ang halimbawa pagkatanim, basta ang ginagawa niyo nagbabasal na kayo sa ilalim ng organic. Mix, organic. Tapos gumagamit po ba kayo ng synthetic? Yes po. Ang turo sa akin 1 month bago pagkatapos ng isang buwan, pwede ka na magamit. Isang tansen lang. Pakunti-kunti lang. Isang tansen lang na isang dangkal galing sa pinakampuno. Ayun, i-mix mo siya. Yun yung una, pataas ng pataas ang niyan. Ang dosage niya. Iba rin yung application pag magpabunga ka na. Iba rin ang niya. Ano po bang ano bang maganda, drenching o yung sabog lang? Sabog lang po. Sabog basta lang. Ang nun, cultivating yung paikot. Tapos bago lagyan. Tapos isang buwan 'yon.
And then, pagkaraan po nun, tig ilang araw, ilang linggo o buwan na bago yung pasundan ng ano? Ang ano po nung iba, every 7 days, every 15 days. Every Pero ako 15 po ay days. weekly ako nag-apply. Sa inyo? Oo, Kasi nag-apply ka ng... konti-konti lang naman. Oo. Tapos, tuwing magadilig ako, apply ako. Oo. Every Saturday lang free time Ayun, ko eh. kasi yun yung Oo. teacher kayo, sir, eh, na? Opo. Yun lang po So, free every time. week hanggang kailan po yun? Hanggang lumaki po. Hanggang lumaki Opo, siya? kasi pa konti-konti, hindi naman kabuwasan sa atin yung abono. Oo nga, oo. Na ganun, isang tansan, maraming mabunuhan yung 1 kilo eh. Kaya Sa tingin nyo 1 kilo, mga ilang puno? 100? Aba, marami pala, tansan lang naman, eh, no? Oo. Yung, Tapos, unang ginagamit nyo, sir, anong abono naman? Anong fertilizer ginagamit nyo? triple 14. Ayun na po agad ang ginagamit nyo. Triple Tuloy-tuloy na yun hanggang Tuloy-tuloy sa na yun. paglaki niya. Hanggang sa gusto nyo nang pabungahin. Pagpabunga po naman, ibang proseso naman po yun. Gumagamit na tayo doon sa dahon, may pandahon na foliar fertilizer. Yun po yung spray. Opo. Sasama nyo sa Spray, fungicide. weekly po yun. Tapos, may application tayo sa lupa. Ayun, mayroon pa rin Gumagamit tuloy-tuloy tayo pa rin. ng mga enhancer, kagaya ng Humic Plus. Itong yung fish oil na ano na ito. Makalimutan ko na. Nagamit sa Mindanao. Basta nakalimutan ko rin yung pangalan ng ano na yun. Galing sa ano yun. Oo. Yun ang ginagamit natin pampaano. Mga ilang linggo po bago ano, halimbawa nag-apply kayo ng ganon, foliar, tapos mga ibang enhancer nyo, ilang linggo bago kayo bago mag-pruning? 3 weeks po na condition, 3 weeks pwede na po. Ayun. Pero kung yun po ay hindi galing sa bagong bunga, pag galing po First time na, ibig nyo po sabihin yung first time na bunga. Opo. Pero pag galing po sa pabunga, siyempre, inapahingan po namin 2 months. 2 months ko kumukondisyonin. Parang bagong panganak yan eh. Na tao. Mahirap naman. Wag din panay-panay. Baka madaling mamatay yung natin. Yung tanim. Yung tanim. Yun ang ano natin. Tapos, so ito po parang na-pruning nyo na, no? kinain kasi ng kambing. Prinuning ko siya. Yun nga ako, kinain rin ng kambing. Prinuning ko rin. Ayun mga kalakwat, siguro baka may trabaho si sir madisturbo natin. Siguro ito lang muna yung sa susunod siguro. Ngayon kasi pagdating namin, katatapos lang daw nila mag-harvest, no, magpa-picking. Kahit doon sa kanilang talaga. Dito sir, kukunti lang to, no? Opo. Ito pakita mo. Experiment. Ito po yung pangalawa sa pinakamahal. Alin? Ito. Anong Moondrops. Moondrops. Ito, Moondrops ito. Ang ilalim niya, Red Cardinal, dinugtungan ko. Dinugtungan mo ng Ang nanguna ngayon ay Ruby Roman eh. May Ruby Roman na, kaso lang ay nakiramdam pa ako kung sino talaga ang tunay na may Ruby Roman sa atin. Ay, ganon? Medyo mahal kasi ang cuttings nun. At 12,000 yata ang cuttings. Wow! Pero ano yun? Tubo na? Kinain ng kambing, kinutuloy. Tubo na? Hindi po, cuttings lang yun. Cuttings lang talaga. Sayang hindi tayo nakaabot sa picking ni Sir John. Pero meron tayo makikita dito na ilang bunga tingnan muna natin. So ayan. Ito sir, na-pruning nyo na, ano po? Opo. Tingnan ko lang po yung bunga sa panon kasi ito. Original. So ayan, meron na siya. Meron siyang may original dito sa atin pa. Ano pong original? Native na sa atin? Original pong pangalan. Ay, ganon? Oo. Ginagawa pong wine yan. Ito yung ginagawa na wine. Pula po ang kulay yan eh. Hindi pa nagapula. Kaya Oo. So ito naka-pruning na para mga ilang buwan to sir bago mamunga ulit. Mga ilang weeks. po ito yung mga 1 to 2 weeks yan, labas yan. May kasama ng bulaklak yan. Okay. Yung sanga niya. Oo, ayan oh. Meron na tayo. Kapo-pruning lang talaga kasi meron pang Yan, tira ng manok. Pati manok nakakaabot dito sa taas. Manok minsan dito sa taas. Sa taas. Kaya pag may pabunga ko, binabalot ko ng lambat. Ayun, para hindi ayun, yun pala yung dapat kasi yung sa amin, doon ko muna itatanim yung yung nakuha ko, may 30 cuttings ako na in order
So doon muna sa bakuran namin. Bala ko sana doon sa pagtatamnan talaga na ano, kaya lang sabi ko baka kasi walking distance mga ito tsaka yung bahay na yun siguro eh. Basta't may bakod po, okay lang. O babakuran. Plano ko yung bakuran. So siguro mga kalakwatsero sa susunod na natin na i-ano lahat yung ano, kung yung mga dapat nating itanong kay Sir John, ano po, yung katulad niyan kapag kasi andun lang tayo hanggang sa ano, pagpapabunga. No, first, ano pa lang. Sa susunod, siguro marami pa tayong itatanong kay Sergio. Okay. Sa sunod, tuturo ko sa inyo kung paano ang mga style ng pagpabunga. Ayan. At siguro, sir, kapag ka may budget ako, pagbalik ko rito, baka meron kayong ano, cuttings. May mga cuttings na rin po ba kayong binibenta? Mayroon po ako yan. Wait. Ay, ngayon po wala. Wala. Ito po. Kaso lang ay medyo mahal po ito. At mahirap po Bunga, patubuin. 5,000 po, 500 po per cutting. Ay, mahal pala. Ang inaano ko po ito sa magaling mag-graph. Kasi hindi sayang. Oo. Ang Naka-grafting na siya para sigurado. igagraph na po nila kagaya sa ginagawa ko na. Oo. Kasi pag pinasibol mo ito, napakakunat pa ugatin. Ganon. Ano nang variety ito, sir? Julian po. Julian. Ayan, meron palang ano. Meron palang Yan, Julian. Yan, Ito po, Julian. Ito original. Ito yung original. May mga So, ito na yung bunga niya. Yung original. Opo, yan po ang bunga niya. Yun. Yun po na Joy Seedless. Ito naman ang Joy Seedless. Oo. Sige, sa susunod mangunguliksyon ako ng ano. Ano lang for collection, kung ano po, kung kagaya dito, iba-iba kasi ang area, kaya ako, collection ang ginawa ko. Kung alin yung maganda doon sa area, para yun ang pinaparami ko. ma-observe talaga, no? Marami po akong variety doon. May Kyuho ako. May Alta. Sige, medyo, ito yung pinakamalapit-lapit siguro sa amin eh, kaya baka sakaling sa susunod, pagbalik ko ay makakuha ng paunti-unti. Kahit bigyan kita sir nito, sayang lang, hindi mahirap pa sibulin. Baka nga, oo. Saka na pagka yung aking 30 cutting, sir, pag napabluhay ko. Meron ako dyan, sir, Malaga. Gusto mo, bigyan lang kitang ilang cuttings. Anong? White Malaga. Yung inagawa kong rootstock. Ito mga White Malaga ito. Yan mga kalakwatsero na naka-albor tayo kay sir ng koleksyon. Anong variety ito, sir? White Malaga po. White Malaga. Yan po ang inano namin sa mga baguhan talaga. Ayun. Dahil hindi ka ma-discourage kasi makapasibol ka talaga. Sigurado talaga ang sibol. Oo, sisibol po yan. 99%. Basta, po. Hindi naman po. May sisibol at may sisibol. White Malaga. Ayan. Thank you kay Muscat of Alexandria ang tawag ng iba. So thank you kay sir, naka-albor tayo ng White Malaga rito. And then sir, yung ano po yung plano nyo ngayon bago tayo magtapos? Sa susunod na taon, hopefully ay may open nyo sa public yung Opo, hopefully po mga December. Pero etong hindi kayo May po meron na kayong mayroon po kami pabunga. Pero limited lang po ang papasokin namin. Ayun. Hindi kasi po medyo may iba pang na napagkasikasuhan kami. Babalik tayo rito. Pwede po may baka may kalayuan. Oo. Tapos bali may support na po ba kayo na kukuha galing sa LGU? Wala pa po. Wala pa rin. Sana nga po ay kay Mayor. Sa kay kapitan ng barangay namin sa Kabugaw. Dito sa anong area to, sir? Anong lugar nito? Kambunang po, Kambunang. Kambunang, Bulalakaw Oriental. Tapos yung inyo pong farm ay nasa sa Kabugaw po. Sa Kabugaw. Pero pwede niyo pong sadyain si Sir Jun. May tao po ba kayo doon? Yung nanay ko lang po. Ay, hindi po yun basta nagpapasok doon. Kung hindi galing sa inyo. Pwede pong pagpasok doon yung naganakaw ng bunga. Ayan. So ang maganda dito muna sa inyo. Apo. Mayroon naman po kaming account, Jun Ray. Oo. Tapos Melody. Kaninang umaga ko lang talaga tiningnan yung inyong account at saka si Ma'am Ma'am Melody. Minisage ko si Ma'am Melody pero paalis na kami. Sabi ko baka hindi na makita yung may page po kami, ang Oriental Mindoro Grapes Grower. Mag-add po ako ng iba pang grapes grower dito sa Oriental.
para makatulong ko doon. Ay Ayan. sa panahon ngayon ako pa lang po ang ano doon eh. Mindoro, Oriental Mindoro Oriental Mindoro Grapes Grower. Grapes Grower. O, sige. Hanapin ko yan. Mag-join din ako. Okay lang naman siguro kahit sa Occidental ako. Okay no? lang po. Okay lang po. Ang nagturo naman po na sa amin taga-Occidental, si Sir Ray Bayang. Siyang ano po siya, technician ngayon ng Amaya Grapes Farm sa Cagayan de Oro. Sikat 'yon. Ay, ganoon. Oo. Sa Occidental po siya. Sa Occidental siya dati, pero taga Mindanao siya. Kinuha siya sa Cagayan de Oro. Ayun, nasa Cagayan na siya ngayon. Sa kanya galing yung ibang pantanim namin, Baikonur. Napakabait, hindi madamot sa idea. Ayun. Kaya kami, Yung magandang... kami talaga pag may nagtanong, turo to talaga kung anong kayang ituro. Oo. Uh, So, yun mga kalakwatsero. Hopefully, isang araw ang farm ni Sir John ay ano po, no? Mga taga-Occidental, kahit mga taga-Occidental, malapit lang naman. Opo, malapit lang po yan, sa boundary lang. Oo, kung gusto niyo ma-experience yung pagpipik ng ubas. So kailan yun, sir? Ang Ang ano po namin, May. sa May mapapabunga kami na mga 100 puno siguro. Ang pruning nun mga March Ayun. o kaya February. Yun. Yun muna. So kung gusto niyo po ma-experience kung paano mag-pick ng Ubas. ng ubas, punta lang po kayo dito sa Kabugao o di kaya kontakin po ninyo si Sir John. Ilalagay ko po yung kanyang personal, okay lang po ba, sir? Okay lang po, Oo, okay lang. Personal account at para pwede niyo ma-message. Meron na po siyang papik, po. So napakasarap na experience niyan. So pupunta rin ako rito, babalik ako rito kay Sir John. Okay, so yun lang mga kalakwatsero. Maraming salamat ulit and God bless po. Bye-bye.